Inihanda na ng mga otoridad sa Zamboanga City ang mga kaso laban sa mga nahuling miyembro ng MNLF base sa testimonya ng ilang nakalayang bihag at maging ng ilang rebelde. Sina MNLF Founding Chairman Nur Miswari at Commander Ustad Xavier Malik ang utak umano ng pagsalakay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Abalang-abala ang mga empleyado ng Zamboanga City Prosecutor's Office. Paano naman? Nakaipo na sila ng hindi bababa sa 100 sworn statement laban sa MNLF Miswari faction. Ilan sa mga sworn statement na ito, magdidiin daw hindi lamang kay Ustad Xavier Malik, kundi pati sa founding chairman ng MNLF na si Nur Miswari. Very strong. Kasi yung nangyari na ang makakapagpatunay niyan yung mga damages dito. Saka yung mga namatay. Mga innocent civilians. Sinunog nila. Tapos yung mga sundalong namatay din, mga pulis na namatay, mga nasugatan. May tinatawagan ba si Malik? Sabi niya, si Nur Miswari, na nagre-report ba ng from time to time, nagre-report siya. Parang ganun yung mga statements. Nagbigay din ng sinumpaang salaysay si Zamboanga City Mayor Beng Climaco. Meron din daw ilang MNLF na umamin sa papel ni Miswari at Malik sa pagsalakay sa Zamboanga City. Ang mga rebelde ay mahaharap sa kasong rebelyon at paglabag sa Republic Act 9851 na nagpaparusa sa krimen laban sa international humanitarian law, genocide at crime against humanity. There was an armed public uprising. And their purpose was to remove from the allegiance any territory na yun na nga, tatayo sila ng flag nila. Dahil nasa conflict area yung mga opisina na in charge sa pagsasampa ng kaso laban sa MNLF, ay dito muna sila pansamantalang nag-opisina. Naroon sa bandaron ang Public Attorney's Office, ito naman ang Fiscal's Office, at sa Gawiro naman, nandun yung mga kinatawa ng korte ng Zamboanga City. Sumailalim na sa inquest proceedings ang marami sa 123 na rebelde na hawak ng mga otoridad. Buwelta naman ang kampo ng MNLF Miswari faction. Kakasuhan din nila ang militar dahil sa umunay labis na puwersa na ginamit nito laban sa kanila. If the government will sue the chairman for any as a result of the incident in Zamboanga, then presumably will be ready to face the consequences. They were forced to defend themselves because they knew for a fact that they are now starting a caravan to the mainland of Mindanao to address what they call a peaceful revolution for independence. Mula sa Zamboanga City, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.